Nahanap din sa wakas ng mga bida ang isang Pokemon Center. Gayunpaman, nakakita sila ng laban sa pagitan ng Hitmontop ng isang trainer na gumamit ng triple kick pero sumablay at ng isang Poliwrath na gumamit ng double slap. Gumamit ang Poliwrath ng submission kaya naman natalo ang Hitmontop. Inisip ni Ash na mga fighting type Pokemon lang ang nakakapag-aral ng submission pero kinorek siya ni Misty na natututunan ito ng Poliwrath kapag nag-evolve na mula sa Poliwhirl. Hinamon ng trainer ang sino mang gustong lumaban sa kanyang Poliwrath kaya agad itong tinanggap ni Ash. Ganun pa man, gusto rin ni Misty na lumaban, kaya nagtalo silang dalawa kahit si Ash naman ang unang nagtanong. Nagmungkahi ang trainer na pwede niyang labanan silang dalawa, kaya pinauna na ni Ash si Misty dahil sa tingin niya ay matatapos agad ang laban. Sinigawan ni Misty si Ash dahil baka daw iniisip nito na matatalo siya, pero hindi iyon direktang sinabi ni Ash. Inilabas ni Misty ang kanyang Poliwhirl na nagsimula sa move na water gun. Sumagot ang Poliwrath ng parehong atake at nagbanggaan ang dalawa. Gumamit ang Poliwhirl ng bubble pero iniwasan ito ng Poliwrath at gumanti ng double slap. Dahil sa move na submission, natalo ang Poliwhirl. Masaya ang trainer habang inilabas naman ni Ash ang kanyang Bayleaf para lumaban. Gumamit ang Bayleaf ng Razor Leaf pero iniwasan ito ng Poliwrath at kinontra ng double slap. Nakabawi na ang Poliwhirl kaya pinanood sa kanya ni Misty ang laban sa pag-asang mag-e-evolve din ito bilang Poliwrath balang araw. Pinapanood sila ng Team Rocket at sinabi ni Jessie na gusto niyang hulihin ang Poliwrath sa halip na si Pikachu. Inisip ni Jessie na kailangan muna nilang makuha ang Poliwrath para magkaroon sila ng pagkakataong mahuli si Pikachu sa huli. Sinuportahan naman ni na James at Meowth ang ideyang ito. Pagod na ang Bayleaf at Poliwrath. Susubukan sanang mag-tackle ng Bayleaf at double slap ng Poliwrath pero idineklara ni Brock na draw ang laban dahil sobrang pagod na ang Poliwrath. Pinuri ni Ash ang Poliwrath na ang pangalan pala ng trainer ay Delaney. Pagkaraan, sumama si Misty kina Ash at Brock para ipagamot ang Poliwhirl. Biglang nadulas si Ash sa madulas na sahig. Nag-alala ang Chansey, pero sinabi ni Ash na ayos lang siya. Pinulot ng lahat ang kanyang mga gamit at napulot ng Poliwhirl ang King's Rock bago ito muling ibinalik ni Misty sa Pokeball. Iniwan ni Ash ang kanyang mga Pokeball kay Nurse Joy para ipagamot. Naglalakad si Delaney nang makatagpo niya ang isang propeta na si Jessie pala. Sinabi ni Jessie na kaya niyang hulaan ang hinaharap, bagamat nagdududa sa kanya si Delaney. Dumating sina Meowth at James bilang mga magsasaka, at sinabing palaging tama ang mga hula ng propeta, gaya raw ng hula nito na magiging malaki, at madaling mabibenta ang kanilang mga dalandan. Nag-iwan sila ng mga dalandan sa propeta na ikinainis ni Jessie dahil sa pangit nilang pag-arte. Nakita ng propeta na mayroong malakas na Poliwrath si Delaney. Hinulaan niya na yayaman si Delaney, pero ang kanyang Poliwrath daw ay may impluwensyahan ng masasamang puwersa. Sinabi ni Jessie na kaya niyang alisin ang masasamang puwersa, kaya naman ipinagkatiwala ni Delaney ang kanyang Pokeball sa kanya. Pinapikit at pinabilang ni Jessie si Delaney hanggang 30 para makatakas ang Team Rocket. Gayunpaman, nagmulat si Delaney sa bilang na 10 at nakitang tinatangay ang kanyang Pokeball, kaya sumigaw siya sa kanila. Tinulungan ng mga bida si Delaney para mabawi ang Pokeball mula sa Team Rocket na tumakas gamit ang kanilang balon. Hinabol sila ni Ash at Delaney pero nagpagulong-gulong sila sa isang pababang lupa at nahulog sa isang truck na may dayami. Susubukan sanang ilabas ni Ash ang Noctowl para hanapin sila pero ipinaalala ni Misty at Brock na naiwan niya ang kanyang mga Pokeball sa center. Gayunpaman, alam ni Ash na kailangan nilang mabawi ang Poliwrath. Masaya ang Team Rocket dahil nakuha nila ang Poliwrath. Inilabas ni Jessie ang Poliwrath at sinabing siya na ang bago nitong master, pero sinagot siya nito ng double slap. Inilabas ni Jessie ang Arbok pero natalo rin ito ng parehong atake. Sinubukang makipagkaibigan ni James pero ginamitan siya ng Poliwrath ng submission. Sinubukan namang kausapin ni Meowth ang Poliwrath pero nabasa lang siya ng water gun nito. Kahit ganoon, nangako si Jessie na walang sino mang pwedeng mag-double slap sa kanya nang hindi nagbabayad. Nakarating ang mga bida sa isang lodge at kinontak ni Ash si Nurse Joy para ipadala ang kanyang mga Pokemon. Ginawa iyon ni Joy at agad na nabawi ni Ash ang kanyang mga Pokeball. Biglang may nagulat na magsasaka tungkol sa isang Poliwrath na nakikipaglaban sa isang Ursaring. Ginagamit na pala ng Team Rocket ang isang device para kontrolin ang Poliwrath sa laban. Napilitan ng Poliwrath na mag-double slap sa Ursaring na lumaban din. Kinokontrol ni Jessie ang Poliwrath na gumamit ng submission sa Ursaring para patalsikin ito. Dumating ang mga bida at nakitang kinokontrol ang Poliwrath. Inilabas ni Ash ang Phanpy na tinamaan ng water gun ng Poliwrath. Inutusan ni Ash ang Phanpy na gumamit ng takedown pero binalaan siya ni Delaney na ang Poliwrath niya ang kalaban nito. Gumamit ng double slap ang Poliwrath kaya inilabas ni Misty ang Corsola. Nitakal ng Corsola ang device at pagkatapos ay gumamit ng spike cannon na naging sanhi ng pagkahulog ng device.
Gayunpaman, dumikit ang device kay Jessie, kaya pinili siya ni Meowth para lumaban. Pinilit ni Meowth si Jessie na gumamit ng scratch, kaya naman natakal siya ng Corsola. Napilitan si Jessie na mag-tackle pabalik pero natalo siya ng spike cannon ng Corsola. Pinilit naman siya ni James na gumamit ng flamethrower at hyper beam, pero syempre ay hindi alam ni Jessie kung paano iyon gagawin. Kaya naman, pinilit siya ni James na mag-submission na naging sanhi ng kanyang pagkakasablay at pagkahulog. Gumamit ng double slap ang Poliwrath, kaya naman natanggal ang device kay Jessie. Inilabas ni James ang Victory Bell na kinagat na naman siya at inilabas naman ni Jessie ang Arbok. Inilabas ni Misty ang kanyang Poliwhirl na suot pala ang King's Rock ni Ash, kaya naman bigla itong nag-evolve. Ang Poliwhirl ay naging isang Politoed. Naalala ni Brock na ang Poliwhirl ay pwedeng mag-evolve bilang Poliwrath gamit ang Water Stone o bilang Politoed gamit ang King's Rock. Sinabi pa ni Ash na ito na ang pinakakakaibang evolution na nakita niya. Gumamit ang Phanpy ng takedown laban sa Arbok habang susubukan sanang umatake ng Victory Bell sa Politoed, pero nakipagkamay lang ito sa kanya. Gumamit ang Politoed ng Water Gun laban sa Razor Leaf ng Victory Bell at pagkatapos ay nag-double slap sa Victory Bell. Habang inililigtas ni Ash ang Phanpy na nahuli ng rap ng Arbok, gumamit ang Politoed ng Swagger na nagtulak sa Arbok at Victory Bell na mag-away. Gayunpaman, natama ng Arbok ang Politoed, kaya nabasa ni Brock na nalito ang kalaban pero tumaas naman ang attack power nito. Gumamit ang Poliwrath at Politoed ng double slap sa Arbok at Victory Bell habang ginamitan naman sila ng Phanpy ng takedown. Tumalsik ang Team Rocket, kaya nabawi ni Delaney ang kanyang Pokeball. Dahil sa Thunderbolt ni Pikachu, tuluyan ang tumalsik palayo ang Team Rocket. Pagkaraan, nagpasalamat si Delaney sa tulong ng mga bida na nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungong Blackthorn City. Ang Pikachu ni Ash ay nakikipaglaban sa Smoochum ng isang trainer bilang pagsasanay bago ang Blackthorn City. Ang Smoochum, na may palayaw na Josephine, ay gumamit ng Sweet Kiss pero iniwasan ito ni Pikachu. Ginawa ito ulit ni Josephine, pero sa huling sandali, gumamit si Pikachu ng agility para umiwas at gumanti ng quick attack. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero itinigil ng trainer ang laban. Inamin niya na masyado na siyang pagod para ituloy pa ito. Gusto pa ni Ash ng dagdag na laban, kaya pinayuhan siya ng trainer na pumunta sa Battle Park, isang lugar kung saan pwede siyang maghamon ng isang laban. Pumunta roon si Ash habang umaasa naman si Brock na makatagpo ng magagandang babae. Sa parke, ang Team Rocket na nagbalat kayo bilang mga empleyado ay naglilinis ng mga Pokeball. Dumating ang may-ari at binigyan sila ng mas marami pang Pokeball na lilinisin dahil kailangan niyang mamili sa pinakamalapit na bayan. Nagalit ang Team Rocket dahil kailangan nilang gawin ang mababang trabahong ito. Dumating ang mga bida, kaya naisip ni Meowth na pwede nilang gamitin ang mga Pokemon sa parke para mahuli si Pikachu. Aalis na lang sana ang mga bida dahil sarado ang parke, pero sinalubong sila ni Jessie na nakadisguise at sinabing palagi itong bukas. Pumunta sila sa center, kung saan sinabi ni James na nakadisguise din na masyado silang abala at hindi nila pwedeng piliin ang karamihan sa mga Pokemon na ilalaban. Napansin ni Brock na wala ng ibang tao roon, kaya nag-alok si James ng mga mysterious na Pokeball para makapili sila ng pinakamalalakas na Pokemon na handog ng park. Naglakad ang mga bida at nakakita ng maraming battlefield. Nakatagpo nila ang Team Rocket na nagpapanggap ng mga trainer at hinamon sila nito sa isang laban. Handa na ang mga bida, pero nagtaka sila kung nasaan ang judge. Nagpanik ang Team Rocket, pero nagboluntaryo si Brock na siya na lang ang magiging judge ng laban. Nilabanan ni Ash si James, na naglabas ng isang Venusaur. Inilabas ni Ash ang kanyang Cyndaquil para lumaban dito. Gumamit ang Venusaur ng Razor Leaf at habang umiiwas si Cyndaquil, ang mga dahon ay tumatagos sa mga puno, na naging sanhi ng pagkatumba ng mga ito. Namangha ang Team Rocket, kaya inutusan ni James ang Venusaur na magtakal. Umiwas si Cyndaquil, pero nataman pa rin ito ng malakas. Gumamit ang Venusaur ng Vine Whip, at habang umiiwas si Cyndaquil, ang atake ay nakasira ng isa pang puno. Inulit ng Venusaur ang atake, umiwas si Cyndaquil, pero nataman pa rin ang Vine Whip, kaya gumamit ang Venusaur ng Razor Leaf para talunin ito, pero nagamit ni Cyndaquil ang Smoke Screen para makaiwas. Gumamit ang Cyndaquil ng Swift na nagpabagsak sa Venusaur. Gumamit ang Cyndaquil ng Flamethrower na direktang tumama sa Venusaur. Gumamit ang Venusaur ng Solar Beam at gumamit naman si Cyndaquil ng Flamethrower para pigilan ito, pero nakapag-charge pa rin ang Venusaur at nakapagpakawala ng Solar Beam kaya natalo si Cyndaquil. Ibinalik ni Ash ang Cyndaquil at inamin na maganda ang labang yon at nagnanais pa ng susunod na laban. Habang nagtatalo sina Meowth at James kung sino ang susunod, kinuha ni Jessie ang susunod na Pokeball at naglabas ng Charizard. Inisip ni Meowth na hindi dapat pinagsasama si Jessie at ang mga Fire-type Pokemon.
Inilabas ni Ash ang Totodile para sa susunod na laban. Inutusan ni Jessie ang Charizard na gumamit ng Poison Sting pero hindi naman alam ng Charizard ang move na yon. Kaya naman, tinamaan ito ng Totodile ng Water Gun na ikinalungkot at ikinainis ni Meowth at James dahil sa maling utos ni Jessie. Inutusan ni Jessie ang Charizard na magdig. Alam ni na James at Meowth na hindi ito pwedeng magdig pero pinatunayan ng Charizard na mali sila nang bumaon ito sa lupa. Pagkalabas nito, gumamit ang Charizard ng Iron Tail na tumama sa Totodile. Susubukan sana ng Charizard ang parehong atake, pero umiwas ang Totodile at ni-headbutt ang Charizard. Sunod, parehong gumamit ng Scary Face ang Totodile at Charizard. Gayunpaman, pareho silang natakot ng sobra sa hitsura ng isa't isa at parehong natumba. Gumamit ang Totodile ng Water Gun, pero lumipad ang Charizard at gumamit ng Flamethrower. Gumamit ang Totodile ng Water Gun para pigilan ito, pero nabigo ito kaya naman siya ay nasaktan at nasunog. Ipinagpatuloy ng Charizard ang parehong move, kaya gumamit ang Totodile ng Water Gun sa lupa para makaiwas. Habang nasa ere, gumamit ang Totodile ng Water Gun at tuluyang tinalo ang Charizard. Natuwa si Ash habang ibinalik naman ni Jessie ang Charizard sa bola nito. Nagtalo na naman sina James at Meowth, kaya kinuha na ni Jessie ang huling Pokeball at inutusan silang kumuha muna ng mga gamit habang lumalaban siya. Tumutol si Meowth dahil hindi pa siya nakakalaban, pero sinigawan sila ni Jessie kaya sumunod na lang sila. Inihagis ni Jessie ang Pokeball at lumabas ang isang Blastoise, kaya inilabas ni Ash ang Pikachu. Narealize ni na Misty at Togepi na nilalabanan ni Ash ang mga final evolved forms ni na Charmander, Bulbasaur, at Squirtle, ang tatlong kanto starter Pokemon na naging kanya rin noon. Binasa ni Jessie ang rulebook sa pagkakataong ito para makita kung anong mga move ang pwedeng gamitin ng Blastoise. Kahit hindi pa handa si Jessie, tinamaan na ang Blastoise ng quick attack ni Pikachu. Gumamit ang Blastoise ng Skull Bash pero mabilis na umiwas si Pikachu. Gumamit ang Blastoise ng Bubble pero umiwas si Pikachu gamit ang quick attack at tinamaan ang Blastoise nito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero gumamit ng Withdraw ang Blastoise at hindi nasaktan sa loob ng kanyang shell. Gumanti ang Blastoise ng Hydro Pump na tumama kay Pikachu. Paulit-ulit na tinamaan ng Blastoise si Pikachu ng parehong atake. Gayunpaman, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na pumutol sa atake at tumama sa Blastoise. Tinamaan din ang Blastoise ng Thunder ni Pikachu at bumagsak ito mismo kay Jessie. Sa galit, inilabas ni Jessie ang Arbok na gumamit ng Poison Sting. Umiwas si Pikachu, pero na-distract ito at tinangay ni na James at Meowth. Sumakay si Jessie sa balon dahil nanakaw na nila ang lahat ng mga Pokeball mula sa park. Ibinalik ni Ash ang Totodile, habang inilabas naman ni Misty ang kanyang Politoed. Dinurog ng Water Gun ng Totodile ang Robot Arm para palayain si Pikachu, kaya nabawi ito ni Ash. Gumamit ang Politoed ng Water Gun pagkatapos ng ilang palakpak nito na nagpabagsak sa balon ng Team Rocket. Gayunpaman, hawak pa rin ng Team Rocket ang mga Pokeball, kaya inilabas nila ang Charizard, Blastoise, at Venusaur para lumaban. Pero nagrebelde ang Blastoise, Venusaur, at Charizard sa Team Rocket dahil napakaloyal nila sa mga trainers mula sa parke. Kaya naman, gumamit sila ng Flamethrower, Hydro Pump, at Solar Beam para tuluyang patalsikin ang Team Rocket. Natuwa sina Misty at Brock sa panalo ni Ash sa kabila ng panggugulo ng Team Rocket. Masaya rin si Ash habang sila ni na Brock at Misty ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Blackthorn City.